Hey, what's up mga kakirig? Welcome back to my channel. So, medyo mahangin ngayon at saka maulan. So, basa naman tayo dito pag-uwi. So, part 5 po natin mga kakirig is about interlocking. So, stay put lang. So, bago tayo simula, shout out muna. So shout out kay Gerson Manla, kay Sir Crix Usui from Japan, at kay Kakurog na taga JY. Salamat sa pagsubaybay mga lady. Hey, what's up mga kakirig, no? So, welcome back to my channel. So, ito na pala yung part 5 ng ating tutorial mga kakirig, no? So, bago tayo pupunta sa main na i-discuss natin mga kakirig, itong si, di ba, sabi ko si next is si relay, is control relay. So, bago po tayo pupunta kay relay, explain ko muna yung kunting kaalaman ko, sana makatulong about sa yung interlocking mga kakirig, no? So ang tanong natin mga kakirig, no, is bakit kailangan ng interlocking sa motor control? Or ano nga ba ang interlocking? So ginagamitan ng interlocking mga kakirig minsan para sa safety na purposes sa isang circuit, lalo na sa mga factory na operation. So kailangan talagang may safety yung mga machine. Ginagamit rin si interlocking mga kakirig sa paggawa ng mga sequential na mga operation. So gaya ng mga traffic light at iba pang mga operasyon mga kakirig, no? So yan lang po ang konting idea ko about sa interlocking. So try ko po gumawa ng mga sample sa interlocking mga kakirig, no? So, magbibigay ako ng halimbawa na interlocking. So, kunwari may dalawang motor tayo. So dalawang motor, ibig sabihin meron ding dalawang magnetic contactor. So meron tayong dalawa dito, isa si Fuji at saka si Schneider. So kunwari silang dalawa mga kirig is may kanya-kanyang push button switch at saka yun nga, mga push button switch. Pero si MC2 nakadepende kay MC1. So ibig sabihin si MC2 ay naka-interlock kay M1. So ang sequence mga kirig, kunwari ganito. Pag aandar si MC1, pwede nang mapaandar si M2 sa push button start. So try ko na ipaliwanag or ipakita via Simio Relay app mga kakirig, no? So mga kakirig, no, ito po ang isa sa example ko na pag-explain about sa interlocking. So kung makita nyo dito, may KM1 na magnetic contactor at saka may KM2 na magnetic contactor. So silang dalawa ay may kanya-kanyang circuit. So may kanya-kanya silang push button na normally close, push button na normally open, at saka may kanya-kanya din silang thermal overload, si F1 at F2. So dito makita nyo mga kirig, no? So ang sequence na ginawa ko mga kirig nito, dito sequence ko si KM2 or si MC2 hindi tatakbo kung hindi mag-energize si KM1. So kailangan pang i-energize si KM1 bago ma-energize si KM2, no? So ibig sabihin mga kirig is naka-interlock si KM2 kay KM1, no? So yan po ang isa sa example ng interlocking mga kirig, no? So kung makikita niyo mga kirig, no, nilagyan ko ng normally open si KM2 ni KM1. So bago makapunta yung kuryente kay KM2, dadaan muna kay KM1. So yan po kasi interlock nga natin si KM2 kay KM1. So hindi tatakbo si KM2 kung hindi mag-energize si KM1. Kaya nilagyan natin siya ng normally open. So pagka-close ito mga kirig, so pwede na siyang ma-supply ng kuryente. Kaya kailangan talagang i-energize muna si KM1 bago si KM2. So try natin yun mga kirig, no? So ayan, no, umilaw na yung blue sa neutral na line, ibig sabihin may kuryente na yan. So yun nga sinabi ko mga kirig, no, kahit anong press mo pa kay push button in on dito, kung hindi pa ma-energize si KM1, hindi talaga ma-energize si KM2. So yan po ang isa sa example ng interlocking mga kirig, no? So try natin mga kirig, no? Kahit anong press ko mga kirig, hindi talaga yan mag-energize si KM2 kasi open yung KM1 na normally open ni KM1, no? So bago yan para makadaan yung kuryente dito mga kirig is press muna natin yung push button ni KM1 para mag-energize siya, no? So try natin. So ayan. So naka-energize na si KM1, close na yung auxiliary contact niya dito, ng holding contact.
At saka yung nilagay natin na pang interlock kay KM2. So pwede na makadaan si kuryente kay KM2. So press natin si push button. So ayan mga kirig, no? So mandar si KM2. So sa ganito na sequence or sa na interlocking mga kakirig, ganito na interlocking. So, kung makikita nyo, kung may KM1 dito, kung mamamatay si KM1, ma-de-energize. So ma-de-energize din si KM2. Diba? Kasi mag-open tong KM1 na auxiliary contact niya dito eh. So kaya nga, naka-interlock siya. So naka-basic talaga siya kay KM1. Pero, kung si KM2 lang ang ating gustong papatayin, so si KM1, mandar pa rin yan kasi wala tayong nilagay na device na mamamatay silang dalawa eh. So try natin, no? So kung gusto lang natin si KM2 ang mamatay, so press natin. So ayan, no? Si KM2 lang ang namatay. So balik natin on. So kapag si KM1 ang ating papatayin, mamamatay din si KM2. So try natin. So ayan mga kirig, kasi nag-open itong kinat niya itong daanan ng kuryente ni KM2. So yan po ang isa sa example ng interlocking mga kakirig. So, next na interlocking mga kakirig, no, na basic mga kakirig, no, yung normal or mga common lang na mga interlocking. Ito mga kakirig, si thermal overload relay. So interlocking din yan mga kakirig. So ibig sabihin si KM1 naka-interlock kay thermal overload. Kasi kapag mag-open yan, mamamatay si KM1 or si KM2, di ba? So interlocking din to silang dalawa mga kakirig, no? Ito. So ibig sabihin si KM1 ay naka-interlock kay thermal overload 1. So ganito rin si KM2 ay naka-interlock kay thermal overload, di ba? So yan po ang isa sa example din ng interlocking. Kahit itong mga switch mga kakirig is interlocking din yan. Kasi hindi aandar si KM1 kung hindi natin i-push si push button, di ba? So interlocking pa rin yan mga kakirig, no? Kasi hindi gagana si KM1 kung hindi natin i-press si selector switch or sino mga push button pa yan. Kahit ito si mga push button mga kakirig, no, is interlocking din yan silang dalawa kasi kapag pinress natin yan, di ba, mamatay din sila. So yan po ang mga example or mga common na interlocking. Pero pag sinabi natin na device na interlock, yun po, ito na po yung sinabi natin na KM1 at yung sitwasyon na KM1 at KM2, no, yan po ang mga device natin na interlocking. Kasama na si F1 at si F2. Ito po rin ang isang example ng interlocking mga kirig, no? So kung makikita nyo mga kirig sa yung unang pinakita, so pareho lang sila mga kirig na circuit dito, no? Kay KM1 saka dito. At saka dito kay KM2 mga kirig, so may iniba ako kay KM2 na circuit. So yung kung kanina mga kirig sa KM2, dito lang yung nakakonekta mga kirig. So ngayon dito na. So kasi ang gusto kong mangyari dito mga kirig is, yun pa rin, si KM2 hindi aandar kung hindi mag-energize si KM1. Pero sa dito na circuit mga kakirig, kapag naka-energize na si KM2, tapos gusto patayin si KM1 at si KM2 ay manatiling nag-run pa rin. So ito na yung ginawa ko mga kakirig, no? So nilipat ko yung wire niya dito, yung connection, para kapag namatay si KM1, hindi mamamatay si KM2, no? So tingnan natin mga kakirig, no? Play natin. So ayan mga kakirig. So press ko si KM2. So hindi talaga yan mag-start kasi open si KM1. So kailangan pa natin i-energize KM1 para mag-close to. So start natin si KM1. So ayan, nag-energize KM1. So nag-close na rin si KM1 na normally open dito. So pwede na itong ma-energize si KM2. So ayan. So nag-energize na si KM1 at si KM2. So ang kaibahan dito na circuit mga kakirig, no, is yung kanina yung una kong pinakita. Kapag i-stop ko si KM1 ay mamamatay din si KM2. So dito mga kakirig, kapag i-stop ko si KM1, si KM2 hindi mamamatay. So tingnan natin mga kakirig, no. So yun, di ba? Si KM1 lang yung namatay, si KM2 hindi namatay kasi dito na dumaan yung kuryente mga kakirig, no, sa kanyang latching. So kanina kasi mga kakirig, kapag pinatay natin si KM1, mamamatay din siya kasi dito natin yung dinaan. So puputulin ni KM1 kanina yung daanan ng kuryente. Ngayon, dito ko na pinadaan si kuryente para hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay kapag patayin si KM1. So naka-interlock pa rin siya mga kakirig, no, pero ibang design mga kakirig. So on, off, on. So walang mangyayari kay KM2. So pwede natin siyang mamatay kapag yan na, no? So pwede na siyang on. So yan po ang isa sa mga example ng interlocking mga kakirig, no? So ganun pa rin mga kakirig, kapag namatay siya, kailangan mo pa rin siyang i-on para maka-energize siya, no? So next tayo. Another example of interlocking mga kakirig, no? So kung makikita nyo, ganun pa rin, may KM1 at KM2. So may dalawa tayong magnetic contactor. So may nilagay lang akong dinagdag dito na KM2, no?
kay KM1 na circuit. So ito nga circuit is kay KM1. So ito na circuit is kay KM2. So ang operation pala nito mga kirig is ganito pa rin. Ganito sa 1 at sa 2 pareho sila, no? So hindi ma-energize si KM2 kung hindi energize si KM1. So kailangan pa natin i-energize si KM1 bago tayo makapa-energize ni KM2. So kapag na-energize na si KM1, so pwede natin ma-energize si KM2, no? So pareho na sila na-energize. Kapag gusto naman natin patayin si KM2 o si KM1, kailangan muna natin patayin si KM2. So ibig sabihin, kapag na-energize si KM1 at si KM2, tapos gusto natin patayin si KM1, kailangan muna natin patayin si KM2 bago mamatay si KM1. So iba na naman ito yung sequence ng mga kirig, no? Ibang interlocking naman to. So kanina kasi, kapag naka-energize silang dalawa, tapos pinatay natin si KM1, so mamamatay din si KM2, no? So dito mga kirig is, kapag naka-energize na silang dalawa, tapos gusto natin patayin si KM1, kailangan mo pang patayin si KM2 para mamatay si KM1, no? So tingnan natin mga kirig, no? So ito pa ibang example ng interlocking mga kirig. So play natin. So ayan. So may kurente mga kirig, no? So first natin gawin is try natin kung naka-interlock ba talaga si KM2 kay KM1. So dapat hindi siya mag-energize pag press ko kay S2, no? Kasi open si KM1 dito. So kailangan natin i-on si KM1 sa taas. So try natin. So kahit anong push mong gawin, so hindi talaga yan mag-energize si KM2 kasi open si KM1. So kailangan pa natin i-on si KM1. So press natin. So ayan, nag-energize na si KM1. So pwede na makapasok si kurente dito. So press natin. So ayan mga kirig, no? So na-energize sila ng dalawa. So dito naman po mga kirig, yung sinabi ko na kapag gusto nating patayin si KM1, kailangan mo muna nating patayin si KM2. So ibig sabihin si KM1 naman ay naka-interlock kay KM2. So kanina si KM2 ay naka-interlock kay KM1 kasi hindi mamatay hindi mag-under si KM2 kung hindi under si KM1. So dito mga kirig, parang nakaganti si KM2 kay KM1 kasi hindi mamatay si KM1 kung hindi muna papatayin si KM2. So tingnan natin mga kirig, no? Press natin yung push button stop ni KM1 kung mamatay ba talaga siya habang naka-energize siya. So kahit ilong press natin mga kirig, no, hindi talaga mamatay si KM1. So yun nga, kasi si KM1 naman ay na-interlock naman ni KM2, no? Nakaganti si KM2 kay KM1. So kailangan muna natin yung patayin si KM2 bago si KM1. So try natin. So ayan, namatay na si KM2 mga kirig. Tingnan natin kung pwede na ba siyang mamatay. So pwede na mga kirig, no? So hindi ko alam yung anong exact term ng interlocking na ganito mga kirig kasi nalimutan ko na. So yan po ay isa sa interlocking na example mga kirig, no? Kuha. So yun pa rin. Again, hindi under si KM2 kapag hindi ka under si KM1. So si KM2 ay naka-interlock kay KM1, no? So kailangan natin start si KM1 para bago si KM2. So dito naman, pag stop, kailangan muna natin patayin si KM2 bago si KM1 kasi hindi siya mamatay pag naka-energize si KM2, no? Kasi naka-bypass si KM2 na auxiliary contact niya dito, hindi dumaan sa selector switch hindi dumaan sa push button stop ni KM1. So off muna natin bago siya. So yan po ay isa sa example ng interlocking mga kirig. So next example natin mga kirig na interlocking is kung makikita niyo sa circuit ni KM1 may naka-insert na KM2 normally close, no? So ganito rin sa circuit ni KM2 may naka-insert na KM1 na auxiliary contact na normally close. So ibig sabihin mga kirig, so makita nyo kahit saan nyo gusto unang i-start, i-press start, under talaga sila, no? Kung kunwari i-start natin si KM1, so mag-start si KM1 kahit hindi naka-energize si KM2, or gusto natin una i-start si KM2, so pwede mag-start natin si KM2 una kahit pa-off si KM1, hindi gaya ganina. Pero ang kaibahan nito mga kakirig is kapag kunwari naka-start natin si KM1, unang naka-start si KM1, naka-energize, at gusto mong i-energize si KM2, hindi under si KM2, no? So kailangan mo pang patayin si KM1 bago si KM2 maka-energize. So ibig sabihin silang dalawa hindi pwede magkasabay mag-energize mga kirig, no? Kasi kapag si KM1 ang energize natin, so mag-open si KM1, so hindi makadaan. So sa interlocking na example dito mga kirig is isa lang ang mag-energize nila talaga. So try natin mga kirig, demo ha. Play natin. So ayan. So kahit sino gusto natin unahin na energize, pwede yan mga kirig, no? Pero kung pag may isa nang naka-energize, kailangan mo pa yung patayin yung isa para ma-energize na. Kunwari, ito si KM1, energize natin una. So ayan, energize. So si KM2, kapag naka-energize na si KM1, hindi yan under kasi open si KM1 na close. So, yan. Di ba? So kailangan pa natin patayin si KM1 bago tayo maka-energize ni KM2. So ganoon din dito, kapag naka-energize si KM2, hindi tayo makapa-energize ni KM1.
So, patayin mo na skim 2 bago skim 1. So, yan mga kirig, no? Isa sa mga example ng interlocking. Hindi ko rin alam yung terminology nito na klase ng interlocking. Example. So, na maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng interlocking sa mga motor control. So, pwede nyo paglaruan kapag kayo ay bihasa na sa motor control. So, kahit anong design, kahit ilang sequence or ilang procedure gusto nyo, so magagawa nyo yan mga kirig, no? So, ingat lang pag actual. Kasi ang kurente, walang pinipili. Pag kay matamaan ng kurente, yun nga, sinasabi ko, kakirig. Magkikirig ka talaga. So mga kakirig, kung naalala nyo pa itong video ko na to, yung one push button switch, using one push button switch, start stop operation. So may video na po ako nito para sa kanyang schematic diagram. So click lang ng link nasa comment mga kakirig, no? Yung link niya. Salamat!